Nagtalaga ng karagdagang puwersa si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa para magsilbing reinforcement ng militar sa bakbakan sa Marawi City. Kasama ni Pangulong Duterte sa Russia si de la Rosa nung umatake ang Maute Group, kahit daw may impormasyong posibleng atakihin ang Marawi. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, dahil nga dyan ay nabatikos ng ilan ang hepe ng pulisya dahil hindi raw agad nito nadamayan ang kanyang mga tauhan sa bakbakan. At kanina rin, Jessica, ay naging emosyonal itong si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa nang alalahanin niya ang kalagayan ng kanyang mga tauhan na naiipit sa bakbakan sa Marawi City. Sa flag raising ceremony sa Camp Crame kanina, unang nakita sa publiko si Chief PNP Director General Ronald Bato de la Rosa mula nang umatake ang Maute Group sa Marawi City nitong nakaraang Martes. Ipinag-utos na ni Chief PNP Bato de la Rosa na buong puwersa na ng Police Public Safety Office ng ARMM, Police Regional Office 10, 12 at Marawi Police, pati na ang Special Action Force ang sumuporta sa militar sa pagpapatuloy ng bakbakan sa Marawi City sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng Maute Group. Sa kanyang talumpati, naiyak ang hepe ng pulisya habang ibinabahagi ang munti raw hiling sa kanya ng mga sugatang pulis sa bakbakan sa Marawi City na kanyang binisita nitong weekend. Wounded na yung pulis. Malaki yung tama sa leeg niya at saka sa likod. Hirap huminga. Nilapitan ko, walang ibang sinasabi. Sir, request ko lang kung pwede mapalapit naman ako sa pamilya ko. Gusto ko sabihin na, sige, umuwi ka na. Ako nang papalit sa'yo dito. Ako makipaglaban. I want to fight for you. Kaya hamon ng ilang netizen, bakit hindi nga siya talaga pumunta sa Marawi at damayan ang kanyang mga tauhan sa bakbakan? Nasa Russia si General de la Rosa kasama ang Pangulong Duterte nang umatake ang Maute, bagamat may intelligence report na mayroong risk of attack ang Marawi City. Hindi ako basta-bastang pumasok sa area at makipagpatayan doon. Imbis na nakakonsentrate yung tropa ko doon sa fighting sa ground, kung pupunta ako doon, makakonsentrate sila mag-secure sa akin, yun ang frustration ko. Gusto kong mag-assume ng role as PO1 o kaya police inspector at mag-insert doon sa sa fighting forces doon sa loob na hindi makilala nila na ako pala yung PNP. Jessica, hindi na nagbigay pa ng detalye itong si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa kaugnay dun sa kalagayan ng mga bihag di umano ng Maute Group dahil hindi raw siya maaaring magbigay ng mga operational details. Pero kinumpirma ni PNP Chief de la Rosa na bukod dun sa sinasabing ISIS na sumusuporta sa Maute Group, meron din daw mga narco-politicians na nasa likod nitong grupong ito. At samantala nananatili naman na nakataas sa full alert status ang buong pambansang pulisya, kaya hindi raw dapat mangamba ang publiko dun sa posibleng spillover ng kaguluhan o ng terorismo sa ibang lugar, kabilang na dito sa Metro Manila. Jessica? Mariz, ang tinatanong I think kay General de la Rosa, hindi kung bakit hindi siya pumunta sa Marawi, kundi bakit umalis pa rin siya at a time na may intel report na daw na baka lumusob ang Maute sa Marawi. Kasi before nitong nangyaring paglusob ng Maute sa Marawi, may operation na yung militar. And I think several towns in Lanao, including Marawi City, dinescribe na vulnerable na lusubin ng mga terrorist. Pero despite that, umalis pa rin si General de la Rosa and I think other military officials na sumama kay President Duterte sa Russia. Mariz? That's true, Jessica. As a matter of fact, si PNP Chief de la Rosa mismo nagsabi na nakatanggap naman sila ng intelligence information, hindi lamang daw yung mga residente. Kasi in the past days, if I remember correctly, kahapon binanggit ng ilang mga residente na nakausap ni JP Soriano, no, dun sa lugar na kinaroroonan niya, na talagang meron na raw impormasyon na ibinigay sa kanila na merong mangyayaring kaguluhan. Pero ang sinasabi kanina sa atin ni PNP Chief de la Rosa, hindi lang daw mga residente, kundi mismo pati mga militar at mga pulis ay nakatanggap din daw ng intelligence information na ito. Pero ang idinadahilan niya kung bakit hindi kaagad na-appreciate
ng husto itong intensity o yung kumbaga kung gaano katindi pala yung mangyayari sa Marawi City ay dahil hindi raw specific at hindi nila alam na ganito talaga yung mangyayaring kaguluhan dyan sa Marawi City, Jessica. Okay, in the meantime, mabigat ang loob ni General Bato dahil dun sa mga nabisita niyang mga casualty. Yun ba yung ikinahihirap daw ng kanyang loob, Maris? Yes, Jessica. Ang sinasabi naman sa atin ni PNP Chief, bagamat sumama siya sa Russia, ay agad din naman daw silang umuwi nang malaman nila na nagkakaroon na nga ng ganitong kaguluhan at operasyon sa Marawi City. As early as Wednesday, nakarating na raw sila dito sa Pilipinas. Thursday ay pumunta sila sa Davao para sa cabinet meeting. Friday ay binisita na nila yung mga tropa na sugatan sa Lanao at Sabado naman sa Sulu. At nung makita nga raw niya ang kanyang mga tauhan na talagang sugatan, yun daw ang ikinabigat talaga ng kanyang kalooban at nakita yung hirap na dinaranas ng kanyang mga tauhan at ikinumpara niya ito dun sa mga pulis kalawag na pinasaringan niya kanina rin sa flag racing. Sinabi niya na yung mga kalawag daw ay na isa rin sa mga nagpapabigat sa kanyang loob, no, ay walang ginawa kundi magpayaman at mag-isip ng gagawing mga krimen, samantalang yung kanilang mga kabaro, ang kanilang mga kasamahan sa Marawi ay talagang nagsistruggle to survive and to save the residents of Marawi City. Yun yung mga bagay daw na talagang nagpapahirap sa kanyang kalooban, Jessica. Okay, pero Maris, hindi ba ang bawat syudad, ang bawat bayan, ang tagabantay talaga on the ground ay PNP? Anong sinabi ni General De La Rosa nung pumasok yung Maute sa Marawi City? Anong nangyari sa mga tao niya, yung mga PNP na nandoon? Were they overtaken by the Maute? Sobrang dami ba ng mga teroristang lumusob at walang nagawa yung PNP doon? O nanlaban ba sila? Anong report niya? Alam mo, Jessica, itong mga detalyeng ito na hinihingi sana natin ay hindi ibinigay ni PNP Chief De La Rosa. Ayaw niyang magbigay ng mga operational details and yung mga yung mga ganyang specifics nung sumugod yung Maute Group. Ang kanya lamang sinasabi ay kumbaga nagulat din kumbaga nang pumasok itong Maute dun sa Marawi na talagang malaki yung kanilang puwersa, talagang pinaghandaan daw talaga ng Maute Group itong kanilang ginawang pag-atake dun sa lugar at kanilang pagsugod dun sa lugar na yon. At hindi na niya sinabi kung ano yung naging reaksyon, kung paano naka-react yung mga pulis doon sa lugar na yon, pero sa ngayon daw ay nagpapatuloy yung operasyon at pinadala na nga yung reinforcement na kinakailangan from the police para tumulong sa mga AFP para magawa nila as soon as possible yung clearing operations and at the same time ma-rescue rin yung iba pang mga residente na naiwan o na-trap doon sa lugar at pati na rin kung sana ay magawa nila sa lalong madaling panahon ay matulungan at maisalba rin yung mga sinasabing mga hawak na bihag ng Maute Group, Jessica. Kasi from reports, various interviews and reports na nakalap natin, may mga nagsabi na yung mga armed groups doon, I think si General Anyo mismo ang nagsabi dito sa ating programa na hindi nila in-expect na pagpasok ng Maute sa Marawi City, may makikipagsanib puwersa sa kanilang mga armed groups na nandoon. Kaya nagulat na lang yung militar na ang dami pala nilang kalaban. In the meantime, wala man lang bang natanggap na report o na-monitor na report ang mga PNP doon para sana itong ganitong senaryo hindi ikinagulat ng militar o kahit ng PNP pa? Jessica, it is apparent na talagang nagulat sila. They were caught off guard in a way dun sa naging pangyayari dahil kahit na sinasabi ng mga officials mismo, even si General Anyo, si no less than DND Secretary Lorenzana at itong ngayon si PNP Chief Bato de la Rosa, sinasabi nila na merong intelligence information na natanggap pero mukhang hindi nga well appreciated yung ganitong klase ng intelligence information because of the
yung pag-lack or kawalan o kakulangan ng specifics dun sa information na natanggap nila. Kaya nagulat din sila dun sa ganitong pagsugod nitong ganito kalaking puwersa pala, no? For the longest time, sinasabi lagi, not only the Philippine National Police but even the AFP, sinasabi nila na hindi naman daw nire-recognize ng ISIS ang Maute Group. Pero just recently, AFP confirmed na sila ay nirecognize na ng ISIS. As a matter of fact, tinatawag yung Maute na Maute ISIS na. At dahil doon, parang talagang nagulat sila, hindi nila inaasahan na ganito yung magiging ganito kalaki yung puwersa. And tinatanong din natin, Jessica, na sinasabi ng mga officials na lumalaki o nagbabalon yung bilang ng mga Maute Group na namamatay, pero parang bawat araw na nagre-report yung mga kasamahan natin sa Marawi City ay mas tumitindi pa yung bakbakan. So parang nung tinatanong natin, what does this imply, na parang as the fighting or develops ba ay may mga tumutulong pa na iba pang mga puwersa sa mga Maute Group na ito. Ang sinabi lang sa atin ay katuwang nila ang Abu Sayyaf at nire-recognize na nga ito ng ISIS. So posibleng meron ding tulong from these terrorists, and also nandyan din yung tulong na ibinibigay daw ng narco-politicians. So all these apparently were not appreciated beforehand, kaya lumaki ng ganito kalaki itong bakbakan dyan sa Marawi City, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.